Dalawang magandang balita po ang bumungad sa atin. Una po, tiniyak ng Iran sa Pilipinas na ang mga barkong may bandila ng Pilipinas, supply ng enerhiya at lahat ng Pilipinong seafarer ay makakadaan sa Strait of Hormuz ng ligtas, walang sagabal at mabilis ayon sa Department of Foreign Affairs. Ayon sa DFA, nagkaroon si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa P. Lazaro ng napaka-productive na pag-uusap nitong April 2, 2026 sa Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi. Ang hirap yung pangalan na yun, upang pag-usapan ang mas malakas na bilateral na kooperasyon. Binanggit ni Secretary Lazaro na ang positibong hakbang na ito ay mahalaga para sa Pilipinas, hindi lamang sa kaligtasan ng mga Pilipinong seafarers sa lugar, kundi pati na rin sa seguridad ng enerhiya ng bansa. O, ano kaya ang masasabi ng mga DDS dyan? Na tayo daw ay hindi makakadaan dyan sa Strait of Hormuz dahil tayo ay kumakampi sa Amerika. Yan po ang nagpapatunay ng magandang pakikitungo ni President Bongbong Marcos sa iba't ibang leaders ng mundo. So, dun sa mga DDS na puro fake news na lang pinapakalat, ito po, safe po tayong makakadaan sa Strait of Hormuz. Paninira kagad ng mga DDS. Paano tayong dadaan dyan? Wala naman tayong malalaking barko para makakuha ng mga krudo galing sa ibang bansa. Nakita nyo na yung negative na pag-iisip ng mga DDS na may mental issues? Bakit kung wala pa tayong mga ganung kalalaking barko, hindi tayo pwedeng umarkila para lang tayo ay makakuha ng krudo galing sa ibang bansa? So dun sa mga nagsasabi na dahil tayo ay kakampi ng Amerika, hindi daw tayo makakadaan dyan sa Strait of Hormuz. Ito po ang nagpapatunay na tayo po ay pinapahintulutan dumaan sa Strait of Hormuz. Salamat, President Bongbong Marcos. Isa pang magandang balita, nakipagkasundo ang Pilipinas sa Estados Unidos, Canada at Mexico para sa 66 milyong kilo ng liquefied petroleum gas o yung LPG. Ayon kay Energy Secretary Sharon S. Garin, ipinahayag niyang government to government ang mga kasunduang ito. Inaasahang darating ang mga shipment mula May 15 hanggang June 1 na magdadagdag ng supply at alternatibong sources bukod sa Middle East. Again, maraming salamat President Bongbong Marcos. Talagang ikaw, kahit napilit kang binabagsak ng mga kalaban, tahimik kang nagtatrabaho. Imbis na patulan sila, pinapakita mo na meron kang ginagawa. Pero para sa mga DDS, wala ka pang ginagawa kahit na isa, na pinahamak mo ang bansang Pilipinas, na nilugmok mo sa kahirapan ang mga Pilipino, and yet sa hirap ng pinagdadaanan natin, meron pong nagagawa si President Bongbong Marcos. Nung panahon kaya ni Duterte, nung nagkaroon ng problema at nagtaasan ang gasolina at ang bilihin, meron bang inilatag na solusyon si Digong? Kaya kung paski napatayin ninyo ako, sunugin ninyo yung Congress, wala talaga tayong magawa. Because we are dependent on oil. Now you can crucify me if you want. Behead me if you want in public. I cannot do anything about the oil. Tiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Nagtaasan ng presyo ng langis, tinamaan ngayon tayo. Wala naman tayong kinalaman dun sa gera na yan. Pero siyempre, pagka tumaas yung langis, damay lahat. Kaya ito nga ginawa natin. Nagsimula ngayon today, para sa lahat ng mga tinamaan, lalo na yung mga transport workers, kayo mga tricycle driver, pati yung lahat ng nagpapasada, lahat sa mga transport sector, ay bibigyan namin ng tulong para naman may kaunting pampahabol dun sa pagtaas ng presyo. So ayan, nakita naman natin, direct from the horse's mouth, wala daw magagawa si Digong sa sitwasyon niya noon. Pero bakit si President Bongbong Marcos may ginagawang paraan? Actually, hindi naman natin kailangang ipagkumpare, kundi lang dahil dito sa mga DDS na nagpapakalat ng fake news. Kung walang nagawa si Digong na paraan nung panahon na tayo ay nasa krisis, problema niya na yan. Wala pala siyang magawa sa panahon ni President Bongbong Marcos na mas matindi ang krisis na pinagdadaanan natin, nagtatrabaho siya. At dahil sa ganda ng kanyang pakikitungo sa ibang bansa, nagkakaroon po ng resulta yung pagiging palakaibigan ni President Bongbong Marcos sa ibang bansa. So sa mga DDS, tuloy nyo lang. Magpakalat lang kayo na magpakalat ng fake news. Babalik at babalikan din naman kayo ng karma. So dahil Holy Week ngayon, chill-chill muna tayo.
at magbasa tayo ng mga comments ng ating mga kababayan hinggil sa mga balita sa mundo ng politika. Umpisahan natin dito kay Chavit Singson. Nung sinabi rito sa balita, Chavit Singson, opisyal nang nag-endorso kay VP Sara Duterte para sa pagkapangulo sa 2028. Para bang so what? Pakialam ba namin kahit na ilang kayo mag-endorso kay Sara Duterte, the way things are going, Sara Duterte will never make it to the presidency. So sa mga katulad ni Chavit Singson, nila Rowena Guanzon, nila Atty. Respicio, at kung sino-sino pang akala mo sigurado na si Sara Duterte sa 2028, dyan po kayo nagkakamali. Sabi sa kanya ni Maribel Demolo, kay PBBM, ang sabi noong eleksyon, sama-sama tayong babangon muli. Kailangan natin ng bagong Pilipinas. Kay Sara Duterte ngayong eleksyon, sama-sama tayong magnanakaw muli. Ibabalik natin ang mga illegal na pogo at fake war on drugs at absuelto ang mga kaalyadong mga magnanakaw para sa pagbabago. Chavit, may kasong plunder, tapos gusto niyang maging presidente ay si Sara Duterte na may issue din sa pagnanakaw. O, di ba? Nagtutulungan talaga ang magnanakaw. But come to think of it, totoo ito ha. Alam naman natin na kapag si Sara Duterte ang mananalo sa 2028, babalik yung pogo na yan. Dahil kaninong project ba yan? Di ba kay Digong? Yung fake war on drugs. Hindi ba bali-balita noon, sinabi ni Sara Duterte kapag siya ang nanalo, itutuloy daw niya yung war on drugs na yan. At siguradong lahat ng mga kaalyado ni Sara Duterte ngayon na iniimbestigahan, na pinadalan ng warrant of arrest at mga makukulong, naku, sigurado yan. Absuelto lahat yan. Tulad ng ginawa ni Rodrigo Duterte kay Robin Padilla noon. So, Chavit Singson, okay lang. Kahit na i-endorso mo, kahit ilang beses mo i-endorso si Sara Duterte, we don't really give a shit. Dito naman sa sinabi ni Cathy Binag, Office of the President, Confidential Funds, 4 billion 365 days equals 10,958,904.11. Questionin din ninyo, bakit ba ito mga DDS, pinagpipigitan nila, nakalkalin din daw ang confidential funds ng presidente. Nagtataka sila bakit daw pinupuna yung confidential funds ni Sara Duterte. Magkano lang yon? Samantalang yung kay President ay bilyon. Natural. Presidente yan eh. Hawak niya ang buong Pilipinas. At natural, maraming paggagastusan. Ang tanong dyan, ba't kayo puro kuda? Bakit hindi kayo maglabas ng resibo na totoo itong sinasabi ninyo? Bakit hindi nyo kalampagin ang COA para maglabas din sila ng dokumento na nagsasabing may ninakaw si President Bongbong Marcos? Hindi na uso yung puro akusa, puro bintang, nang wala namang ebidensya, ha, Cathy Binag? Sa bagay, pare-pareho kayong mga DDS eh. Dinadaan ninyo sa ingay. Wala namang kayong mailabas na pruweba. Di ba? Ikaw, kailan mo ilalabas yung USB? Banat tuloy ni Christine Loyola. Nagkakalat na naman si fake news peddler. Saan mo nakuha yung datos na yan? Bakit namin questionin yung confidential funds ng presidente? Nakikita namin kung saan napupunta. Hindi na nga nagpapahinga kakatrabaho. Yung VP nga dapat ang questionin dahil wala kaming makitang nagawa niya. Mas nakikita pa namin siyang madalas nasa abroad kaysa sa mga nagawa niya bilang Vice President. O hindi nga ba kaya may impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay dahil sa mga confidential funds na yan? Di dapat ganun din ang gawin nyo, Cathy Binag. Kung may nagsampa ng complaint kay Sara Duterte, di magsampa rin kayo ng complaint kay President Bongbong Marcos. Hindi ba ginawa nyo na yan? Yung nabasurang impeachment complaint nyo laban kay President Bongbong Marcos? Paano yung complaint nyo? Mahihina. At nabalitaan nyo ba na may nilabas na naman na bagong ebidensya? Itong si Atty. Levito Baligod tungkol dun sa mali-maletang na idiniliver daw kay President Bongbong Marcos at sa mga opisyalis natin. Sabi niya, isa pang batch ng 15 na mahalagang mga pasahero, #maleta administration. Pero kung iisipin natin, bakit puro maleta ang pinapakita nyo, attorney?
Hindi ba dapat yung pera mismo pinakita ninyo? Nung pinicturan nyo yung mga maletang yan, dapat nakabukas lahat. Ipinakita nyo kung gaano kadami yung laman ng bawat maleta. Bakit puro maleta tapos ipapakita nyo nakasakay sa eroplano? Hindi ba? Dahil kahit na sino pwedeng kumuha ng pictures at sabihin niya na ito ay ebidensya laban sa gobyerno. At lalo na sa panahon ng AI, napakadali pong gumawa ng pekeng ebidensya. Sabi tuloy ni Jeric Espinosa, lupit ng ebidensya. Nagpicture lang na may helicopter, na may maleta, ay ebidensya na. Batch by batch pa daw ha. Halata naman na ngayon nyo lang yan ginawa. Mag-picture nga din ako na may maleta sa kotse ko. Tapos sasabihin ko sa media para kay Sara Duterte. Napakadali lang ng ebidensya nyo. Totoo naman, di ba? Tulad ng sinabi ko, pwedeng may maglabas ng pictures na may maleta at sabihin kay Sara Duterte dadalhin. Pero sapat na ba yan, Atty. Baligod? Magpakita lang ng maleta? Tatanggapin na ba kagad yan na bilang ebidensya? Doon naman tayo sa impeachment ni Sara Duterte. At ngayon, humihingi ng saklolo na naman sa Supreme Court. At habang papalapit ang April 14, kung saan magkakalabasan ng mga ebidensya, ng resibo, at ng mga witnesses, ay dapat kulitin ng kampo ni Sara Duterte ang Supreme Court na maglabas na ng TRO bago mag-April 14. Dahil para kay Sara, hindi sila naniniwala sa due process. Eh, hindi ba? Ganun din naman ang tatay niya si Digong. Walang due process dyan. Basta kung ano ang gusto nilang gawin, gagawin nila. Sabi tuloy ni Batangas Representative Jervin Luistro, si VP Sara ang humihingi ng due process. Nag-utos ang Supreme Court ng hearing para sa due process. Ngayong may hearing na, kine-question na naman nila ang hearing. Diyan po kasi napapatunayan natin na guilty po si Sara Duterte. Kahit na hindi na maglabasan ng mga ebidensya at mga witnesses, guilty po si Sara Duterte. Yun lang ang masasabi ko. Dahil kung hindi siya guilty, tulad ng sinasabi ng kampo niya, na sinasabi ng kanyang 16 na magigiting na mga lawyers, bakit natatakot kayong harapin yung impeachment? Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Kung walang tinatago, walang dapat katakutan. Eh bakit tago ng tago? Iwas ng iwas. Takbo ng takbo sa Supreme Court. Nasaan na yung bloodbath, Sara? Na sinigunduhan naman ni Jefferson Tulip. Humihingi ng due process si Sara. Nung binigyan ng due process, ayaw naman magpaliwanag. Mayroon pa siyang 16 lawyers niyan. Tapos takot na takot magpaliwanag. Sa dami mong lawyers, Sara Duterte, dapat nga ikaw pa mismo ang kusang haharap. Kaso, ano silbi ng 16 lawyers mo kung tinatakasan mo ang due process na hinihingi mo? See, dilat na po ang isipan ng taong bayan. 16 lawyers ang pinagmamalaki nyo. Eh bakit parang wala ka pa rin tiwala dito sa 16 mong abogado na ikaw ay masasalba nila? At ano ikinatatakot mo? Di ba pag dumating yan sa Senado, iya-acquit ka ng mga senators at mga Duterte senators? Pero para sa aming taong bayan, i-acquit ka na ng mga senador na yan. Basta kami, marinig lang namin, lumabas sa mga hearings na to, ang mga pinaggagawa mo, kami na ang huhusga sa'yo. At ngayon pa lang, sa lahat ng pag-iwas mong harapin ng impeachment trial na to, certified guilty ka. Oy, nabalitaan niyo yung nagpunta si Senator Robin Padilla sa Supreme Court para isubmit yung third batch ng mga signature para sa kanilang campaign na kami naman, tay, or something to that effect. Pero akala ko ba, sabi ni Robin, may gera na nga eh. May krisis na nga eh. Uunahin niyo pa yung impeachment ni Sara Duterte. Eh, ikaw, anong ginagawa mo? May gera na, may krisis na, pero yung pa rin kampanya yung bring him home ang inaasikaso mo. Iba talaga, no? Iba yung batas ninyo, iba yung batas ng gobyerno. Dahil sabi dito, third batch ng signature campaign para sa SC petition sa Duterte arrest, dinala sa Supreme Court. Na sinagot naman ni James Lopez nung sinabi niyang wala nang magagawa yung signature campaign na ginagawa nyo. Dahil noon pa lang, hindi pa hinuhuli si Duterte, siya mismo ang humahamon sa ICC na hulihin siya. At alam yan ng Supreme Court. At alam ng Supreme Court na dumaan sa due process ang nangyari kay Duterte.
2017 to 2025 ang ginawang investigasyon ng ICC at si Duterte na nagsabi noong alam niya na matagal na siyang hinahabol ng ICC. Hindi pa siya presidente. Oo nga naman, di ba? Kaya nga nag-withdraw si Duterte sa ICC. So bakit ipagpipilitan ng mga DDS na kasalanan ni President Bongbong Marcos kung ano ang pinagdadaanan ngayon ni former President Rodrigo Duterte? Siya ang may gawa niyan eh. Hindi ba aminado naman siya? At sinabi pa niya na aakuin niya lahat kung anuman ang mangyari. So, kampante na lang dapat kayo. Dahil inako na nga ni Rodrigo Duterte lahat ng kasalanan ng kanyang Davao Death Squad at yung mga taong ginamit niya para pumatay dyan sa EJK na yan. So kahit na ilang milyon pa ang dalhin ninyo sa Supreme Court, wala na pong jurisdiction ang Supreme Court sa kaso ni Digong. And that is the sad truth. At dahil si Mana Santa ngayon, may request si Atty. Rowena Guanzon kay President Bongbong Marcos. Sabi niya, Bongbong Marcos, pwede ka bang gumanap na Judas sa Senakulo? Nagsalita na naman tong si Rowena Guanzon. Alam mo, attorney, kahit na anong gawin mong ingay, hindi ka mananalo sa 2028. Hindi ganyang style ng pangangampanya ang binibili ng taong bayan. Oy, teka muna, in speaking of binibili, pag may binili, may binenta. Napanood niyo ba yung video ni Atty. Topacio kung saan binuko niya si Rowena Guanzon? Ito po yun. Ito pa lang si dating Commissioner Rowena Guanzon. Di ba tayo nagbibigay tayo ng t-shirt sa mga kaibigan natin, yes, yes, yo. Ito pa lang si Rowena Guanzon ay nagbebenta. Yung mga t-shirt na nakalagay, mapapangiwi ka sa korap, bardagulan queen, may mukha niya, ay binibenta niya. Tinatanong nila kung bawal, hindi naman po bawal. Ito lang ang naiisip ko. Bakit naman kakandidato ka ng senador, magbebenta ka ng t-shirt? Kung kumakandidato ka pa lamang, pera na iniisip mo, kita na iniisip mo, anong iisipin mo pagka nandun ka na sa Senado? Di ba? O hindi ba? Ngayon pa lang nangangampanya siya na siya ay tatakbo sa 2028. Tapos imbis na magpamigay ng mga t-shirt, nagbebenta siya. Totoo ba yan, Guanzon? At sa ginawa mong paghudas kay Leni Robredo, na dati kang masugid na supporter, at ngayon sasabihin mo na ikaw ay nakipag-commit na kay Sara Duterte, sino ngayon ang dapat gumanap na hudas? Nasabi tuloy ni Lloyd Davino, mas bagay sa iyo, Rowena Guanzon, ang hudas. Palamura ka, bastos ka, at higit sa lahat may sapak ka sa ulo. Hudas na hudas ka, Rowena. Dati sabi mo, pinklawan ka at suportado mo si Leni. Noong tinanong ka sa interview kung DDS ka, hindi ka DDS, sabi mo. Ngayon namang suportado mo si Sara Duterte, ibig sabihin niyan, DDS ka na. Wala ka nang kawala. Yung style mo, katulad kay Judas Traidor at Balimbing. Kaya bago ka magbitaw ng paninira sa iba, Rowena Guanzon, lalo na kay President Bongbong Marcos, tumingin ka muna sa salamin at tanungin mo, sino ba ang dapat gumanap na hudas sa Senado? Ika natin si Atty. Guanzon. Alam nyo, talaga pong mainay si Guanzon ngayon dahil nga tatakbo siya sa 2028. Kaya kailangan niyang magpabango dito kay Sara Duterte. Kasi baka hindi siya isama sa senatorial slate ni Sara eh. Ito naman ang bagong statement ni Rowena Guanzon. Ang massive corruption sa administrasyon mo, BBM, at utang na hanggang apo namin ang babayad, huwag mong iwan sa susunod na presidente. Sabi mo, mahal mo ang Pilipinas, mag-resign ka na, BBM. Di ba? Ginagawa tayong tanga at walang alam nitong si Rowena Guanzon. Sino ba ang nag-iwan ng maraming utang sa presidente? Hindi ba si Digong? Magkano ang iniwanan niyang utang kay President Bongbong Marcos? At hindi ba si President Bongbong Marcos ang nagbabayad ng utang ng Pilipinas? Nagawa ba ni Digong magbayad noon? So mag-ingat-ingat po tayo sa mga sinasabi ng mga katulad ni Rowena Guanzon. Madalas po sa sinasabi nila, fake news. Nasabi tuloy ni Luis Martin Denzala, massive ang korupsyon. Ano pala yung sinabi ni Duterte na talamak ang Ghost Project at talamak ang korupsyon sa DPWH noong 2019. Oy, attorney na walang utak, asan ka ba nung unang araw ni PBBM bilang presidente ng Pilipinas? Pag-alis ni Duterte, 17 trilyon ang utang ng Pilipinas. Hindi man lang nabayaran ni Duterte. Panahon ni BBM,
nakakabayad ang gobyerno ng utang kada taon. Sa sobrang bobo mo, hindi bagay sa'yo ang attorney. Uy, dahan-dahan ka magsalita, Luis. Dapat bago ka magbitaw ng kritisismo laban kay Rowena Guanzon, siguraduhin mong ikaw ay naka-Gucci at naka-Rolex. O di ba nga kasi, pinipilipit itong mga attorney ng mga DDS ang buong istorya. Gusto nilang ituro lahat kay President Bongbong Marcos ang anomalya, ang korupsyon, samantalang nung panahon ni Digong, siya mismo ang umamin na talamak ang korupsyon nung panahon niya. Tapos i-edit lang ng mga katulad ni Rowena Guanzon ng istorya para palitawin na kasalanan na naman ni President Bongbong Marcos. Hindi na po kayo nagtatagumpay dahil alam namin meron lang kayong pansariling interes kung bakit kayo naninira. At alam nyo ba na may bagong pasabog na naman itong si Rowena Guanzon at tinatawag niyang smuggler si President Bongbong Marcos. Now Marcos Bongbong is doing it again. He is smuggling sugar, smuggling of fuel. Smuggling of fuel is now going on in our borders. Marcos wants us to feel that he is the one solving our problems, when in fact, it is Marcos who created all these problems. Ang gutom, ang unemployment, high inflation, trade deficit, budget deficit, naging pangawat na sa tanang buhaya ang atong deficit. O hindi ba, mabigat po yung paratang na binitawan ni Rowena Guanzon. Dapat siyang magpakita ng resibo. At kung wala siyang maipapakitang ebidensya, dapat kumilos ang ahensya ng gobyerno para hulihin itong mga katulad ni Rowena Guanzon na wala nang ginawa kundi magpakalat ng fake news. Patunayan mong totoo yan sinasabi mo, Rowena Guanzon, na si President Bongbong Marcos ay smuggler. At dahil merong isang Rowena Guanzon na nagsisip-sip kanila Sara Duterte para siya ay masama sa senatorial slate ni Sara Duterte, ito pang isang attorney na to na mukhang tatakbo rin sa pagkasenador sa 2028. At yan po si Atty. Respicio. Aba, ang taas talaga ng paghanga niya kay Sara Duterte. Sabi niya, greatest gift to shake the hand of the future President of the Philippines. Masyadong itong si Respicio. Nakita niyo yung kanyang video kung saan sinabi niya na lahat ng Ilocano, ng mga taga-Isabela, lahat ng taga-Luzon ay solid Duterte! Tapos nakamayan niya lang si Sara Duterte. Greatest gift na daw para sa kanya ang makamayan ang future President of the Philippines. Sagot sa kanya ni Jamie Maso, greatest gift na sa iyo yan, nakamayan mo ang pinakawalang kwenta at magnanakaw na Vice President in history. Demanding pa sa budget. Kala mo nagtratrabaho at may gagawing project. Naalala ko tuloy yung sinabi niya noong DepEd Secretary pa siya. 200 billion ang hinihingi niya para maayos ang basic education daw ng Pilipinas. Buti na lang hindi siya napagbigyan. Kita mo ngayon, hindi nga niya maipaliwanag ang pera ng taong bayan kung saan napunta. Napakasimple lang ang tanong. Hindi niya masagot-sagot. Paano pa pag naging presidente yan? Mas malaking pera ang nahahawakan niya. Agay, kawawang Pilipinas. Pero i-correct ko lang po dito kasi sa sinabi ni Jamie Maso ay 200 billion daw ang hinihingi ni Sara Duterte nung siya ay nasa DepEd pa. Hindi po. 100 billion lang po. Siguro ito ay tipo error lang, pero kailangan po natin i-correct dahil 100 billion lang po ang hinihingi ni Sara Duterte at hindi po 200 billion. Anyway, kung pinagbigyan nga naman at nabigyan ng 100 billion si Sara Duterte, at gagastusin na naman in 11 days. Nako, ang hirap nun. Kapag nagtanong na naman ang taong bayan kung saan dinala yung 100 billion na yon, ay hindi kayo sasagutin. Sasabihin niya, ay, binigay kay Mary Grace Piato. Nako, gustong-gusto na nating malaman kung sino yung Mary Grace Piatos na yan. Balikan po natin yung sinabi ni Congressman Paulo Duterte. Dahil alam ko, months ago nung sinabi niya to pero lumalabas na naman po sa social media. Tandaan nyo nung sinabi ni Congressman Paulo Duterte, kapag ang tatay ko na mayapa dito sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Tatak Duterte talaga. Ang hilig magbanta, hindi naman magawa. Hindi ba lahat kayo may record na pulong?
mula sa tatay mo na naghamon sa ICC. Ikaw, di ba, naghamon sa ICI. Si Baste, hinamon si Torre. Si Sara Duterte, hinamon ang impeachment court na gusto daw niya ng bloodbath. Ano nangyari? Hindi ba lahat kayo umurong ang buntot ninyo? Tapos ito, magbabanta ka na hindi mo gagawing mapayapa ang Pilipinas? Sagot ni Mike Calabino, sino tinatakot mo? Mga Pilipino? Tingin mo, kaya mo guluhin ang Pilipinas? Hindi pa patay-tatay mo, ginugulo nyo na ang Pilipinas. Pamilya mo ang bumaboy sa Pilipinas, lalo na sa drugs. Mga sindikato kayo ng drugs, mga kaibigan ng tatay mong Chinese drug lord. At yang si Duterte, mamamatay talaga yan. Wala namang taong immortal. Lahat tayo mamamatay, kaya normal lang na mamatay ang tatay mo. Dahil ang laki po ng posibilidad, baka sa dahig na abutin si Duterte ng kanyang huling hininga. Tingnan natin kung anong gulo ang gagawin ni Pulong na akala mo ay papayag ang gobyerno sa binabalak mo.